So, magandang araw. Gagawa na naman ako ng video. So, ngayon magtutupi ako So, ng mga nilabhans. Pero pagsasabayin natin yan. So, ang topic ngayon ay prediction lang naman to. Hindi naman to yung talagang totoong nangyayari. Pero, base sa nangyayari sa present, magiging obvious kung ano mangyayari sa hinaharap. So, ngayon kasi is mahal na mga bilihin, tapos social media age na rin. So, yung mga tao ay busy na sa kani-kanilang buhay. Lalo na yung mga babae. So, marami na rin babae na nag-aaral. Tapos yung mga lalaki, underperform. Ibig sabihin, yung mga normie, tsaka below average, dahil nga wala naman silang nagiging karelasyon. Tas marami rin single. So, mawawala ng gana. Actually, kahit dati pa naman to yung mga lalaki talaga ayaw talaga mag-aral. Bihira lang yung mga lalaki talaga na gusto mag-college. Kasi sa school pa nga lang Na-witness ko to nung panahon ko na 40 na students, 30 doon babae, tapos 10 lang kayo or 15 na lalaki. Ganito trend lagi dahil marami talagang lalaki na gusto magtrabaho agad. Lalo na yung may mga pamilya at anak na hindi na makapag-aral na. Dati yun ngayon kasi yung mga babae focus kasi dahil social media age 'di ba? Mahilig sila mag-post. So gusto nila is i-post yung mga travel adventures nila. So yan yung pino-promote sa social media, yung female narcissism. Yung mag-enjoy muna kayo, may whole face kayo, 21 hanggang 30, ganyan. Enjoyin nyo yung pagkadalaga nyo. Tapos, pagka 30 na kayo, dyan na kayo maghanap ng lalaki na na mapapangasawa. So, magpapakasawa sila, hook up culture, ganyan. Tapos, yung iba naman magi-stemming, magtatrabaho. Witness ko to Marami akong mga katrabaho na 35 na ngayon, 33, single at virgin pa rin. Siguro mga nasa 7 sila, kilala ko. Na Pero ganun nga, kahit na sabihin mong virgin pa sila, 35 ka na or 34, least desirable ka na dahil sa age mo. Kasi nga, yung biological reproduction. Kahit ako papiliin ako. Pipiliin ko ba yung babae na virgin na 35 na o yung babae na may 5 body count na 25? Syempre, mas pipiliin ko yung 25. Obvious na obvious naman Hindi mo pipiliin yung matanda na kahit na virgin pa yan. Kasi kung habol mo reproduction, syempre mas pipiliin mo yung bata na sexy pa, tapos may tsura, tapos hindi pa siya beat up. Ibig sabihin ng beat up, di ba, yung mga nagtatrabaho, yung mga nagtatravel. Syempre, pag nag-age ka na, pumatong ka ng 30, kailangan mo na mag-exercise niyan. Kasi pag hindi ka nag-exercise, tatamarin ka, tapos marami ka na sakit. Diyan na nag-uumpisa yung mga ibang mga tao, lalaki at babae na naooperahan na kasi hindi nila inaalagaan yung sarili nila. So, yun nga yung mga mangyayari dyan dahil yung babae, ito yung mga haharapin ng mga babae dahil nga dyan sa pinopromote na mag-travel, ganyan. Huwag unahin yung pagkikipagrelasyon, tapos mag-aral, ganyan. Tapusin yung K-12. Wala namang masama dun. Kaso, dapat pagsabayin nyo na. Sa mga babae ito dapat pagsabayin nyo na kasi yung biological clock hindi talaga nagsisinungaling. Kaya nga unang nagmamatured babae tapos magka-catch up pa lang yung lalaki pagka 30 na. Biruin mo, 'di ba sinabi ko sa last video, ang 35 na lalaki ngayon, ang katumbas na experience niya is yung 25 na babae.
sa experience to ha, sa Gen Z to ngayon, yung social media age. Ibig sabihin, yung body count nung 35 na lalaki, katumbas ng body count ng 20 or 25. Biruin mo ganun yung difference ng sa lalaki at babae ngayon dahil social media age. Pero yun nga, dahil syempre, yan kasi binabasihan ng lalaki. Para to sa mga babae nakikinig ah. Ang basihan ng lalaki para mag-commit sa inyo is yung body count nyo, tsaka yung ugali. Ugali nyo kung talagang loyal kayo, tsaka kung may genuine desire talaga kayo sa lalaki. Kasi masisense din naman ng lalaki yan kung ginagamit nyo lang eh. Or marami rin kasi mga ibang lalaki na hindi rin nila sense na ginagamit lang sila eh. Na unang-unang parameter pagka malalaman mo na ginagamit ka lang is yung 30 anyos na babae or 28, 29, biglang nagka-interest sa'yo. Magtaka ka na kasi naghahabol na yan ng body clock niya hanggang 35 eh. So, kaya medyo talo dito yung babae. Pag 28 na siya pataas, hindi pa siya nagkaroon ng wala pa siya natali na lalaki. Medyo talo siya dito kasi nga, oo, may makakarelasyon pa rin siya at makakarelasyon. Kaso, hindi niya yung talagang gustong-gusto. Hindi niya gustong-gusto yon. Nagustuhan niya na lang yung lalaki na yon for the sake of security tsaka yung mapro-provide. So, dapat palang maghanap na yung mga babae ng sa prime years nila, 18 to 25. Magpaka-submissiveness sila, i-submit nila yung sarili nila. Kaya naman yun pagsabayin yung pag-aaral eh. Tsaka pag-i-stemming eh. Pero yung mga travel-travel, pwede naman kayo mag-travel ng boyfriend mo. Eh, yung iba kasi, di ba, yan yung, unahin nyo muna yung ganyan dahil 30 na kayo. Kahit ngayon ka FWB ko, 30 daw yung yung target nila mag-asawa at mag-anak. So, yun talaga yung mentality nila na magpapakasawa. Pero yun nga, nahihirapan na siya ngayon. Promise. Nahihirapan na siya. Tapos, syempre, mataba pa siya. Eh, yung babae, starting 25, tumataba na yan. Tumataba na, nagsished na yung body fats, yung mabilis na sila dahil sa hormone, mag-accumulate ng body fats. Kaya, kailangan ng babae mag-exercise na talaga. So, yun nga, dahil dyan sa trabaho na yan, magtatrabaho sila, yun yung yung sa economy, di ba? So, karamihan na ng babae magtatrabaho. Dati, naabutan ko, buti na lang millennial din ako, kasi naabutan ko dati na pupunta ka sa publikong sasakyan, onti lang yung babae mo makikita. Ngayon, patas na siya eh. 50-50 na. Punta kayo MRT. Minsan nga, marami pa babae. Punta kayo MRT, sumakay ka ng jeep. Tapos yung mga pampublikong transportasyon, 50-50 na. Babae at lalaki makikita nyo doon. So, yun nga, nagka-catch up na dumadami na yung mga babae talaga na nagtatrabaho. Dahil dyan, kukunin yung prime years nila tapos less desirable na sila kahit na sabihin mo na may pera sila or successful. Kasi hindi naman dyan na-attract yung lalaki. Na-attract yung lalaki sa biology talaga. Sa youth, tsaka sa kagandahan, kaseksihan. Yun lang naman talaga. Kaya nga maraming lalaki nagko-compete para sa 18 to 25 years old na na babae. Kasi yun talaga yung currency nila. Hindi kagaya ng lalaki. Ang currency ng lalaki is looks pa rin naman, pero habang tumatanda ka sa lalaki, kailangan may pang-backup ka. Ibig sabihin may pera ka rin. Kasi hindi rin tatalab yung looks na pag 35 above ka na, tapos or 30 na tamanga ng age pill na panot ka. So itong sinasabi ko na pang good looking lang to. Yung may buhok pa, tapos kumpleto pang ngipin, yung mga 30 pataas ah. Tapos ang pambackup mo nun pera, kasi kung wala kang pera,
hindi ka rin magugustuhan eh kasi may age pill na tayong sinasabi. So, iba yung wall ng babae sa lalaki, pero parang tingin ko mas brutal yung wall ng babae. Sa lalaki is, oo nga, maraming undesirable na lalaki, marami rin masisingle. Pero, ang inaano ko dito is, yung sa babae na part. Kasi 'di ba yung babae, na parang nakakaawa sila pagka ganun yung mangyari sa kanila. Na ano, tapos ang dami pang single mother, promise. Yung mga single mother, hirap na hirap sila ngayon. Kaya nga ang daming single mother sa dating app eh, tsaka sa Sokmed eh. Pansinin mo, lagi silang ano, kasi kapit patalim na yan, scam na yan, nagse-search na ng mga beta box provider. Pansinin mo, ito challenge ko sa inyo. Mag-download kayo ng dating apps. Ang daming single mother, promise. Yung nandyan ako sa Pilipinas, sa FB Dating, Tinder, pucha. Ang dami kong swipe na left dahil single mother eh. Sige, kasama sila sa 45% na masisingle ng 25 years old hanggang 44. Doon sa Morgan Stanley na study. So, yun yung mangyayari sa mga babae ngayon dahil ano, yung mga lalaki rin naman, underperform. Ibig sabihin, minimum wage. Pag normie ka, minimum wage ka eh. Unless mag-abroad ka. Kung mag-abroad ka naman, wala ka naman mamimit na babae dahil mas mataas standard sa abroad. Kagaya dito, mas mataas standard ng mga babae dito dahil gusto talaga nila, pogi lang talaga. Kasi dito nga, kahera, may iPhone 15. Kahera, basta may trabaho ka dito sa West. Kaya wag nyo ikumpara yung West sa Pilipinas. Kasi sa West is mas brutal talaga. Mas gusto lang talaga nila yung pogi, yung mga 6666 na sinasabi. Na kailangan 6 feet ka. Sa Pinas kasi medyo makakatakas ka pa sa ganyan. Tas 6 figure, ganyan. Basta may trabaho ka lang dyan sa Pinas. Dito sa abroad, hindi. Zero ka talaga. Ang dami ko na nakilala na katrabaho na nurse eh. Hindi rin nagamit yung nurse nila eh. Yung ano nila, yung profession nila. Kasi empowered na talaga yung babae. Pero yun nga, kakatch up na lang tayo dahil sa wall. Kaya nga, yung ano, yung mga babae na yan, ah, kaya naman sila naging submissive dati dahil sa yung mga traditional. 'Di ba dinibang ko na yan? Kaya naman may traditional is for survival. Kasi sa mga panahon na yun, nung araw na yun, wala pa silang opportunity, wala pa yung feminism na yan, wala pang female empowered. So yung mga trabaho is mostly panlalaki at that time. Ngayon kasi, social media age. Sa social media age, medyo magaan yung trabaho, hindi gaanong physical. So, mas maraming trabaho yung babae ngayon kaysa ano. Tapos yung iba na rin babae, nagji-gym na rin. So, kaya na rin nila yung mga maging bumbero, mag-drive ng mga tricycle, mga ganyan. Meron sa Mandaluyong, tatlong babae drive ng tricycle. Pero, syempre, may pamilya at anak na rin yun. Kasi nga, sa Pinas kasi, pag minimum wage ka, hindi mahirap pag ikaw lang mag-isa eh. Hindi mo kayang bumuhay talaga ng isang anak lang eh. Paano kung dalawa pa? Kaya kailangan sa Pinas, dalawa kayo magtratrabaho. Kaya ngayon, kapit patalim talaga yung mga single mother ngayon. Nangi-scam. Promise, pagka may nakita ka single mother, swipe left mo na. Or pagka may umaaligid sa'yo na single mother, wag mo na pansinin dahil scam yan. Hindi ka niyan gusto. Ang mahal niya yung anak niya, kaya nga niya siya willing magpakapal ng mukha dahil mahal niya yung anak niya eh. Tapos kukwento ko kayo dito sa ah, kaibigan ko. Itong kaibigan ko tambay to. Tapos matangkad naman din kasi siya, mga 5'10". Tapos so hinit siya ng 30 years old na kaklase niya dati sa JRU. So wala pa siguro yung 30 anyos na yon yung kaklase niya. Walang natali na lalaki. So siya na lang yung parang ano, kasi nga may bahay yung kaibigan ko eh. Pero hindi alam nung babae na
yung bahay ng kaibigan ko is sa parents, tsaka pinaghahatian ng anak. So, ang nangyari nun is, yung namatay yung parents nung kaibigan ko lalaki is naghiwalay rin sila kasi nga, yung bahay binenta, pinaghatian ng mga anak. So, ang nangyari nun, nagkaanak kasi sila ng dalawa eh. Ang nangyari nun, iniwan din siya, tapos iniwan yung anak dun sa sa lalaki. So, yung lalaki ngayon, bumubuhay sa dalawang anak. Ganun ka-brutal yung babae, promise. Pagka underperform ka, iiwan ka talaga niya. Tapos iiwan pa sa yung anak. So ngayon, yung kaibigan ko, imbis na masarap yung buhay niya dati na patambay-tambay lang, painom-inom ng cobra, tsaka pa-bike-bike, dahil hinit siya nung babae na yon na 30 anyos, nakaklase niya sa JRU, pumangit buhay niya, nagkaroon pa siya ng responsibilidad ng dalawang anak. So, yun yung sinasabi ko sa inyo, pagka yung 30 anyos na babae na or 28 pataas, nagmamadali na yan. Sila na yung gumagawa ng moves pagka okay naman yung genetic mo, tapos may mapapala. Eh yun nga lang, yung hypergamy niya, nag-backfire sa kanya kasi kala niya, yung bahay mare-retain. Eh, binenta eh. O, di homeless silang dalawa talaga. So, yun lang yung sample ko. Pero, ganun nga. Ito yung mangyayari sa mga babae. Tapos, dahil alam din, mostly din naman ng lalaki nagigising na rin dyan sa pogi-pogi na yan. Kasi nga, sa dating app, sure naman, nagde-dating app karamihan ng lalaki or naghi-hit sa FB, sa mga messenger or mga Instagram. Tapos wala silang nare-receive na text back or entertain. Hindi sila na-entertain. So, pagka may babae na nag-approach sa kanila, nagkagusto, magtataka yung lalaki na yun. Tsaka gagawin nila, total pogi lang naman yung mga gusto ng babae, di minimal effort na rin din sila, tsaka minimal investment. Tapos, pagka sa unang yaya, kaya nga pinapakalat ko to sa inyo eh. Huwag niya kayo makipag-date, yung mga ganyan-ganyan. Ang yayain nyo na lang sa bahay nyo, tas magbili na lang kayo ng chicherya, tsaka inumin, yun na lang. Minimal investment, minimal effort, ganun na lang talaga. Para masala mo talaga yung genuine desire talaga sa'yo, kaysa yung, ginagamit ka lang dahil matanda na siya. Mostly kasi ganun eh. Pagka matanda na yung babae, nagmamadali na yan, promise. Kasi yung biological clock nila is na talaga, papunta na doon. So, totoo yung Morgan Stanley study na yan na 45% ng babae magiging single age 25 to 44 kasi yan yung mga sumama sa workforce. Tsaka yung iba dyan, napilitan magtrabaho kasi naging single mother dahil sa social media, yung hook up. Maraming na knock up sa one night stand dyan sa mga hook up na yan dyan sa Pilipinas. Meron nga ako nakita eh. Tangina, buntis pa siya, naghahanap na ng lalaki. Hindi ba kagaguhan yun? Buntis pa siya, may ultrasound, naghahanap na ng beta box provider. Naku, pagka mga ganyan, mga patapon na. Tsaka babasihan nyo rin yung body count pagka 5, 3 na pataas. Wag nyo na seryosohin yan pag 3 pataas na. Okay lang magstay, pero ang ball na sa kanya. Kung ano yung pinapakita niyang kilos sa'yo, kung hindi siya submissive, disrespectful, ikat nyo na yan. Ikat nyo na. Kung lahat ng lalaki ganito mag-isip, ikat na. Tataas lang body count nila. Tapos sila rin magdudusa. Beat up na sila. Kaya yan yung sinasabi ko sa inyo na alamin nyo yung lookism na yan. Kasi malaking parte talaga yan sa buhay. Na at least alam mo kung saan ka lulugar, yung treatment ng tao. Tapos, alam mo na ginagamit ka lang dahil sa pera mo. Kasi nga, wala naman genuine desire eh. Ang babasahin mo sa tao is yung kilos, hindi yung salita. Kasi, marami akong
marami na ako naging, itong latest na ka-LDR ko, siya lang yung babae na mahilig mang-uto. Yung parang, I love you, I miss you. Tapos kung ano-anong sasamahan kita, alagaan kita hanggang pagtanda mo. Pero yung kilos, disrespectful. Kaya sabi ko, tangina, i-cut ko na nga tong taong to. Sabi ko ganun. Ganun din sa ka-FWB ko. Kung gusto naman kita eh. Ganyan. Yung kaya ganun. Eh, kung gusto mo ako, ba't nag-i-entertain ka pa ng iba? Oo nga, nagpapatira ka sa akin, pero gusto mo pa na maghanap ng ibang lalaki. Ako kasi nahayaan ko eh, dahil conceited ako eh. In- Sinasabi ko, oh, okay lang naman na maghanap ka ng iba. Na pero shit test ko yun kung gaano ka talaga, kung ano talaga yung genuine desire mo sa akin. Eh, naghahanap pa, nag-entertain. Apo, tsaka, di bahala ka dyan. Tapos yung one time na niyaya ko siya bumaba dito, hindi na siya cooperative. Parang ini in, nireject niya na ako. In-stop ko na yun. Sabi ko, stop na natin to. Inunahan ko na siya. Ako na nag-reject sa kanya. Ngayon, hindi niya na ako pinapansin. Hindi niya na ako pinapansin ngayon kasi nga ganun yung ginawa niya sa akin. Kaya yun yung sinasabi ko sa inyo na sa mga lalaki dito, kailangan minimal investment kayo or minimal effort kayo kasi malal, mal, ang naman talaga, yung dapat yung babae magkagusto sa'yo. Kasi pag ikaw magkagusto, hindi mag-work, hindi ka bibigyan ng sex niyan. Tapos hindi submissive. Tapos babastusin ka pa, mababatingin sa'yo. Ganyan yan eh. Pagka hindi ka gusto ng babae, mababatingin sa'yo. Eh sa akin nga, gusto na ako, sinishit test pa ako eh. Binigay na yung sex, sinishit test pa ako eh. Sabi ko, pocha, iba na talaga mga Gen Z ngayon, promise. Mga rude na sila, narcissistic, self-absorbed, kala nila tuloy-tuloy ang prime nila. Hindi nila alam na may katapusan 'yan. Mabibilang sila dun sa Stanley Morgan na study. 25 to 44 years old magiging single by 2030. So, hayaan nyo na yung mga Chad magdomina. Sila na rin ang gagawa ng paghihigante. Marami silang iaalpawido. Kaya, kaya tayo mga normie, below to average, ang gawin na lang natin, pumera na lang tayo. Tapos, syempre, pagka marami kang pera, kahit pangit ka, popogi ka pa rin, gamitin mo yung hypergamy nila. Sabi mo, utangin o, sige, yayain mo na agad, unang kita pa lang yayain mo na agad. Kasi habol naman sa'yo pera, di ba? So, pagka pera, pwede mo magamit na pang-manipula yung pera kasi 'di ba gagamitin mo nga yung hypergamy nila, 'di ba? So gagawin mo, oh, bahala ka diyan tapos i-dispatcha mo na. Ganun na ang labanan ngayon. Itrato nyo yung mga tao as mapapakinabangan, as tool, produkto. So, kung wari may nakamit kang tao dyan, lalaki, babae yan, tingin mo sa kanya produkto. Paano ko kaya magagamit tong tao na to? Pero pagka hindi mo siya magagamit, wala kang pakialam sa kanya. Tingin mo lang sa kanila pera or produkto. Ito, hindi naman ako pepera dito. Sasayangin lang oras ko na ito. Tapos yayayain ako kung saan saan. Kagaya ng kaibigan ko na tangin ang bait-bait niya. Tapos lagi niya akong kinakausap. Tapos yayain niya ako uminom. Tapos ako daw maglilibre. Sabi ko, ikaw nga yung mas malaki kita sa akin, tapos ako manlilibre. Okay naman kung hati, gusto niya libre. Ginawa ko, kinat ko siya. Tapos sabi, oh, Filipino Black Pill, nasan ka na? Nandito. Tapos gusto pa niya, ako pupunta doon sa lugar niya, hindi ba kagaguhan? Ginawa ko nga, hindi ako nag-reply. Tangina ka, gugulangan mo pa ako. Ano tingin mo sa akin? Hindi porket yung mukha ako maamo, kaya mo akong gugulangan. Hindi mo ako magugulangan. Gusto niya pa ako pumunta doon, ako pa man libre ng beer, hindi ba kagaguhan? O ginawa ko para matapos na. Pumunta kami sa store doon, sabi ko,
Oh, kuha ka ng chichirya dyan, ilibre kita. Alam mo yung libre na yon, ginagamit ko, yung mga mumurahin, ginagamit ko pang-bribe yan eh, para huminto ka na. Ibig sabihin, alisin na kita sa ano ko, wag mo na ako kontakin, lilibre kita ng ganyan. So, understood na yon. Eh, tinanggihan niya. Kasi alam niya yung purpose ko rin eh. O, magkagulangan na lang tayo. Kaya yun sinasabi ko sa inyo eh, na tingin mo lang talaga sa tao. Kaya dapat self-reliant kayo. Yung parang hindi kayo mababribe ng tao, hindi kayo magagamit na ano. Kasi ngayon ko lang na ano yan eh, na teka, halos lahat na na-encounter kong tao, parang ang nangyari is minamanipula lang ako. Which is yun naman talagang ano, psychological 101 to, kung sino nag-approach siya may kailangan. Kaya sinasabi ko na sa inyo to, ang ball, laging nasa babae, ang ball, nasa mga customer, ang ball, nasa goal mo. So, doon ka na lang mag-a-adjust. In short, sabi nga ni Bruce Lee, be like water. So, yan, yung mga babae na yan, 25 pataas, mataas body count. Kala nila talaga may magseseryoso sa kanila na gusto nila. Iba yung ano yung lalaki na may gusto sa kanila, sa gusto nila. Kasi iba yung nararamdaman nila nun eh. Hindi sila magsesettle dun sa may gusto sa kanila. Pera na lang kung pogi yun, na napadali yung ano, which is hindi naman gagawin ng pogi yun dahil maraming option yung pogi. Kaya masisingle din talaga sila kasi yung gusto nila hindi magkukumit sa kanila. Titira-tirahin lang sila, gawin lang silang target practice. So yung mga 25 dyan, yung mga maaarte, mga narcissist, expect mo magmamadali na yan, 28, magmamadali na yan. Tapos sabay biglang naging smooth, tapos biglang naging submissive, magtataka ka. Kaya wala nang game ngayon, promise. Ang game mo na lang talaga itsura. Tapos una pa lang yayayain mo na lang talaga na ano, yung pakay mo, dun na magkakaalaman. So paano? Yun lang talaga. Medyo masaklap sa lalaki pero mas masaklap sa babae kasi ang mangyayari excuse me, sa kanila is emotional trauma, which is mas masaklap yan kaysa physical torture na ginagawa natin na kasi sa atin magtatrabaho lang tayo tapos single ka, 'di ba? Hindi ka na na-reject dahil social media age eh. Ang rejection mo digital. Sila, ang rejection nila personal, tsaka trauma pa dahil yung trato sa kanila ng mga pogi parang basura. So paano? Yun lang siguro. Peace.